So yeah, now meron pala tayong ita-topic, no? Siguro interesado kayo rito about how to gain more subscribers or likes. Nagulat din ako after so many years, no? Ganito lang pala ginagawa doon. Of course, naririnig mo rin yun sa mga companies, no? Siguro ito yung study ng mga agency sa tawag ito, advertising agency. Nalaman din nila how it's organic and it's common sense lang pala. Common sense lang pala para magkaroon ka ng subscription and likes. Kasi nakikita ko, sinasabi nila, noong una, akala ko mag-antay ka lang, no? Pag nagustuhan ka, ilalike ka, no? Pag may nagustuhan sa mga pinapost mo, ilalike ka. Ganun lang iniisip ko. Pero ngayon pala hindi, mas aggressive na. Ganito lang pala yun kadali. It's common sense. Pwersahan. Pilitin mo mag-like yung mga tao by giving gifts, no? Parang hindi nila gusto yung ano mo, hindi nila maaaring hindi nila gusto yung channel mo, kaya lang pwersahin mo sila by giving them gifts. It's like a simple way of, like the harsh way you would call it is like vote buying, no? Vote buying. Kasi gagawin mo, magpapakain ka, sabi mo, oh, free meal, kaya lang before you enter the canteen or before I give you food, pakita mo sa akin na nag-like and subscribe ka na, like, subscribe and follow, and then I'll give you meal, no? Siguro yung meal will be worth 120 pesos or 150 pesos with drinks. Yun ang katumbas nung ano mo, nung pag-like, subscribe and follow mo. So it's a sure deal, no? Pagka meron diyang taong 100 people pinakain mo, it's a sure deal. Magkakaroon ka ng 100 likes, subscribers and followers. For how much is that, no? 120 times 10 will be 1.2. So gagastos ka ng ganong kalaki. Pero it's effective. Ngayon, ang tanong, paano kung pagdating sa bahay nila, ayaw nila, no? Example, this one. Siguro naman pinakain ka, no? Siguro naman may utang na loob ka na huwag ka naman mag-unsubscribe, no? Utang na loob mo na lang yon. Huwag ka mag-unsubscribe dahil may kapalit naman, no? Kaya lang, minsan ito, sabihin ko sa inyo, minsan meron akong na-subscribean, pinakiusapan ako nung isang tao na subscribe ko raw yung resort niya. Nag-subscribe ako, nag-like ako, follow. Kaya lang, napansin ko na yung empleyado nila doon na may full access doon sa resort channel nila, ginawa niyang personal yung channel ng resort. Doon siya nagrarant. Minsan inaaway niya doon yung mga tao o inaaway niya mismo yung asawa niya, no? Doon niya binubusalsal doon sa channel ng resort. Doon sabihin hindi na siya resort related, no? So ginawa ko, out of my, siguro kaibigan ko na rin siya in a way, inaano ko na rin yung minumute ko lang. Hindi ako actually nag-unsubscribe or minumute ko lang siya for 30 days, no? Kaya lang hindi nagbabago. After 30 days, lumitaw na naman siya. Andiyan na naman, bubunga nga na naman. Kung ano-ano na naman sinisisi, puro negative energy, maapektuhan ka rin, Sino na naman inaaway nito? Bakit doon pa sa resort channel? Dapat resort channel, tignan mo yung nangyayari sa resort development, mga interview mo yung mga bisita mo, no? Ano bang pwedeng improvement doon sa resort mo? Hindi yung nagbubunga nga ka doon sa channel mo. Di, wala akong choice kundi i-unsubscribe or i-unfollow. Diba? Yun ang iniisip ko. Baka mangyaring ganun, binayaran ka ng pagkain pero may karapatan ka namang unsubscribe. Diba? Pero yun ang way. Kung sa way at way lang. Minsan yung iba, talagang minsan hihingi lang sticker, hihingin pa rin yung like. Sticker kapalit ng like, no? O minsan naman may kukuha sila sa mga sponsorship, oil, bigyan kitang oil o bigyan kita ng candy or ano, basta mag-like ka lang, ganun. Mag-like ka lang. So ibig sabihin pala, meron ka dapat internet nung time na yon. Kung hindi, tapos nakikita ko sa mga sa mga shows, ganun din. Oh, para makasali sa raffle, ganyan. Kailangan like, subscribe, and follow. No? Ang tanong ko, yung ba yung halaga nun? Yung bang worth nun, nung channel mo? Yung bang worth nun? Ikaw ba talaga yun? Ikaw ba talaga yung naka 1,000 subscribers?
Ikaw ba talaga yun? Ikaw ba talaga yung naka 2,000, 3,000, 100,000, 1 million? Yun ba talaga ang worth mo? Ganun ka ba talaga kasikat? Talaga bang ganun ba talaga hinahanap ng tao yung content mo? No? Lahat ba yun? Each and every people nakikinig sa sinasabi mo? O nakamute ka? Minute ka lang nila just to make you happy. Ikaw naman, natutulog ka na mahimbing, feeling mo meron kang 100,000 subscribers. I'm famous, no? I'm importante ko sa mundo, mahal nila ako, no? Totoo kaya yun? Mahal ka nga talaga nila o ikaw lang? It's good for you yun. Pagka ibig sabihin may self-fulfillment ka, ibig sabihin may epekto sa'yo, so it's good for you. Kasi yung ibang tao kasi nasa kanila na lahat, hindi pa sila masaya, di ba? Narinig niyo ba yung mga ganun? Nasa kanila na lahat ng yaman, ng pagmamahal, pero meron pa ring mental issues, no? Ma-emotion pa rin, o hindi pa rin satisfied. So may ganun. Pero ikaw, kung natutuwa ka sa numbers, it's good for you. Pero think about it, kung ikaw ba talaga ang worth nun. At ito pa, sa marketing, kung meron kang 2 million, 3 million followers, palagay mo ikaw na yung ultimate na endorser, let's say ng Pepsi, Coca-Cola, or BPI, or SM. Ikaw na ba talaga yun? Ikaw na ba talagang dapat kunin? Dahil mas marami kang likes kaysa ron sa ibang tao? O may kinalaman pa rin ang personality mo and beauty and intelligence dun sa brand na kukuha sa'yo? Ano? Well, again, it's good for you. Pagka kinuha ka nga niya because of those factors, no? Kung kinuha ka ng mga brands dahil sa factors na yun. Kasi marami ring ibang factor yung iba dahil may kamag-anak sa company na yun, o kaya dahil politician ng tatay, no? So para magkaroon ng protection or leeway dun sa kanilang company, kukunin yung anak as an endorser. May ganon, may mga ganong twist, no? In real world ganon, no? Parang kung ang tatay hindi tumatanggap ng bulto-bultong pera, why not give the jobs to the children, no? So nandun pa rin ang respeto nung ama at utang na loob, dahil yung company na yun ay parang sinusuportahan yung mga mahal niya sa buhay, no? Yun yung mga twist, and it's happening, no? Kitang-kita naman natin yun sa mundo natin. So at the end of the day, ganun lang kadali. Kung gusto mong magparami ng likes, followers, and subscribers, ganun lang. It's very organic and it's very black and white, no? Noong kasi akala ko manipulate yan by computer. Akala ko ganun. Kasi numbers lang yan Of course, Facebook is a program or YouTube is the program. Kasi may nakita na ako niyan. Mga early days ng YouTube. Nakakalikot ng ng basic programming, pero na-check na nila yon. Dati na-adjust mo. Tsaka dati na nagsimula pa nga YouTube, may nagtatanong pa nga, anong number ang gusto mong start? Yun. May ganun pa. May tanong pa na ganun, ha? Naalala ko lang, may birong, pero ano ang number na gusto mong start sa iyong channel? No? You can choose. Pwede mong sabihin na 1 million na kagad ang simula mo. No, may ganun. It's not important before. Yung mga numbers na yan, hindi important. Parang naiseset lang yan. Parang naalala mo yung page counter. Yung page counter na sa mga website, no? Gagawa ka ng page counter program, tapos naiseset mo yung starting number niya. Tapos you can use that for marketing. Sabi mo, look, I have 10 million, no? 10 million page counts. 10 million na nagbisita ng page. I can do that to you. I can do that to your website. Ginagawa namin yun kasi pag nag-a-apply ka nga ng program, tinatanong yun kung, tsaka yung dati pag reset ng page, nagbibilang yung counter. Let's say 1, 2, 3, click ka lang ng click, 1,
2, 3. Tapos, hanggang sa nagkaroon ng automation, may nagkiklik na para sa'yo. Pinoprogram namin yon. Kiklik yung, yung reload ng page. Magdamag, hanggang sa kinabukasan, may 1,000 ka na. Tapos, next day, 2,000. No, ganun nagsimula yung mga numbers na yan. Ngayon, hindi na dahil may program na nagpe-prevent ng isang IP address, isang device. Kagaya ng phone, isang device. Hindi mo na yan magagamit as a reload. Ang count mo is 1. Kahit mag-reload ka na ng page at panoorin yung sarili mong video, it will count as 1. Kasi alam na ng program na it's coming from 1 device. Kaya nga nagkaroon ng IP address yung tinatawag lang Internet Protocol address. And how many is that? Is 12. It's 999.999.999.999 kasi iniisip nila that will be 999 billion. Yun ang total, no? 999 billion. Kasi iniisip nila kahit lahat ng tao sa buong mundo magkaroon ng phone, magkaroon ng computer, sapat pa rin yung number na 999 billion. Sapat pa rin. Pero actually, bawat tao ngayon may multiple devices na, no? May 4, no? May 2 cellphone, 3 cellphone, isang iPad, isang computer, no? Isang laptop, ganun. So, marami ng IP address ang ginagamit ng isang tao. Precisely like yung mga voting online, di ba? Nababalitaan niyo yun, yung kunwari singing competition o beauty pageant, vote online. Tapos, nabalitaan niyo yung politician na mayaman yung tatay ng contestant, bumili siya ng 1 milyong mumurahing cellphone. Bumili siya at lahat yung cellphone na yun ay bumoto. Alam mo kung bakit? May kanya-kanyang number ang bawat phone. Binili niya 1 milyon di may 1 milyon siyang boto na nakokontrol niya, no? So pwede mo pang yun, yung parang gawa ng program na IP swapping, no? May siset mo pa yung IP nun. So talagang may leak pagka may digital, no? So nananalo pa rin yung may pera. So yun lang, think about that, no? Pero actually the style is common sense lang, or Old Testament, or what you call that, no? Basic lang. Hindi mo kailangan mag-isip. Pag sinabing like and subscribe, di palitan tayo, bibigyan kita ng something, like and subscribe. In today's economy, kahit anong bigay sa'yo, tatanggapin mo. In today's economy, kahit candy pa yan, or a piece of bread. Okay, that's it. Peace.